sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras dyan sa inyong lugar na nakatapat itong ating Bible study. Kayo po ay maluwalhati naming binabati na isang magandang araw. Amen? Maganda sapagkat muli na naman tayong makakarinig ng magandang balita, which is the Word of God. But before anything else, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, sa kalayaan na kami ay patuloy na makarinig ng inyong magandang balita. Hindi lamang magandang balita, kundi mabuting balita. Sapagkat ang iyong salita, ang siyang aming gabay, ang aming tanglaw sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang mga salitang magdadala sa amin sa tamang kaisipan, tamang pananaw, at tamang desisyon sa buhay. Kaya Lord, sa gabing ito, hiling po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu para magpagkalooban kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. Sapagkat inaamin namin na wala po kaming magagawa kung wala kayo. And we also ask, Lord, for thy anointing to be upon
the minister that you're gonna use in sharing your word tonight, Father God. And may your name be glorified in this service. Once again, we bring you back the highest praise, the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Yan. Excited po ba tayo mga kapatid? Dapat lang po, ano? So, announcement po. CSM Metro Manila Quarterly Fellowship. Yan. Entitled Rhythms of Love. At yan po ay hango sa 1 John 4:16 to 18. Kailan po ito? Sa February 25, 2024. It's a Sunday. Itong Sunday na to, mga kapatid, malapit na. At ito po ay gaganapin ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Saan po? Sa Cramsis, Makati West. Ang dress code po natin ay smart casual. Color? Red, pink, or white. At may share po tayo doon, mga kapatid, para sa ating pagkain. May share po tayong 250 per head. Yan. Thank you, Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagdadaos ng kanilang special day. We still have time to celebrate. February 21, 2024. Happy birthday, Brother Tony Malabonga, ang aking kababayan, San Pablo City. Happy birthday, bro. Brother Felix Malabanan. Sister Fenara, sister, we miss you, Happy birthday po. And Brother Robert Covita. Sister Bea Laresa, ang anak ng ating co-worker, co-patriarchs na Brother Sandy Laresa. Sorry, bro. At si Sister Arian Tama. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Okay. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. So, let us prepare ourselves. Tawagin natin ang mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong magpuri, dakilain, luwalhatiin ang dakilang Diyos Ama. So, let's welcome the praise and worship team. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng naaabot ng ating live stream, ayan. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kumusta ang Comfy Family? Go forth! Let's go! Let's grow together in the service of our God. Revelations 19:16, Revelations 1:8, all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pag-ibig man ay pinapasan, pag-ibig niya ay walang hanggan sa ating buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan ko tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't mapuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah,
pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na wala kami maibabalik sa iyo, kundi ikaw ay pasalamatan. Bigay sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsala. Hindi namin ito maaangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsamba. Para sa dakilang manunubos, si Jesus ang dahilan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyo
pitong bayan hinirang. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. We praise you, we glorify your name. There is none like you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Glory, hallelujah, praise the Lord. Napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos, ano ha? At salamat sa music ministry. Glory to God yan, ano ha? And tonight, tayo po ay magpapatuloy sa series sa Epistle to the Hebrews by Paul. At itatakel po natin yung from verses 9 to 13 of Hebrews 2. Ano po mga kapatid? At we're blessed to be with us na mag-share ng ating word for tonight. Walang iba ang aking co-minister, Minister Ernie Akayan. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome to the Bible Study Series ng pag-aaral sa Aklat ng Hebreo. At bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, muli for the privilege to be able to be your spokesperson for your word. Let your anointing flow through me and to the people who are listening right now.
Buhayin niyo po ang mga salitang ito at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Magturo po kayo, mangusap po kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. At sa ating pag-aaral, ito ay continuing series nga po in the book of Hebrews na maraming nga scholars na nagsasabi na ang book of Hebrews is the synopsis of the whole Bible. Si R.C. Sproul nga po, sabi niya, he's already with the Lord. As a great preacher, sabi niya, kung meron isang libro akong dadalhin, kung ako ikukulong, yan ay ang aklat ng Hebrews. So napakahalaga po talaga na sabi nga, busisiin, pag-aralan natin ang aklat ng Hebreo. So basahin ko po ang ating text sa Hebrews 2, 9-13. Sa Tagalog po, subalit alam natin si Jesus kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa, kaya hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, sa gitna ng kapulungay ikay papupurihan. And verse 13, sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. So, ang binigay ko pong title dito is Taking the Higher Ground. Bakit po ba Taking the Higher Ground? Nilagay ko pa nga open close parenthesis, the bigger picture. We would like in our discussion to go beyond what we normally talk about the Lord. Usually, we talk about the Lord as Savior, as Healer, as Provider. Yun na nga na tayo pinatawad sa ating kasalanan. Pero sa pag-aaral natin ito, makita natin, sobra sa dakila ang ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi kung hindi ho natin maintindihan ito, may mga Kristiyano hong bibigay pag dumating na yung mga problema eh. Sabi, ba't ganito, ba't ganyan? So, unawain po natin ngayong gabi. No? Let's go up to the higher ground of salvation. Upang ano pa man, ay meron tayong karunungan talaga, kaalaman na galing sa Panginoon na magbibigay sa atin ng tibay na manatiling naglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan natin, sa simula pa lang ang Diyos ay may plano na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang tanging pag-asa nating inaasahan upang ang layunin ng pagkalikha sa ating ng Diyos ay maganap. No? Si Kristo lang po ang tanging pag-asa natin sa gitna ng mga pinagdaraan ng paghihirap, mga tinatawag na mga trial and testing, at even sa harap ng kamatayan. No? Meron din po tayong katiyakan na sa lahat ng ito, mga kasalanan, mga kasamaan, mga paghihirap, pati kamatayan, ay mapagtatagumpayan natin. Wala hong ibang nag-offer niyan. No? Walang relihiyon hong nag-offer niyan na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin. Lalo na ang kamatayan. Alam niyo naman ng tao, kung meron isang kinatatakutan, ay ang tinatawag na kamatayan. Pero lahat po yan, dahil sa plano ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay meron po tayong katiyakan sa lahat ng yan. Sa John 16:33, binigyan na po tayo ng assurance ng ating Panginoong Jesus, a warning na siya mismo alam niya kung ano ang ating pagdaraanan. Sabi niya dito, in the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So sa plano po ng Diyos ay nauna na ang Kristo upang sa mga taong mananampalataya sa Kanya, ang lahat ay makararanas ng katagumpayan doon sa mga nabanggit, kasama nga po ang tinatawag na kamatayan. So ngayong gabi po, we would like to address what God has planned for Christ and by what God has done in Christ. Titingnan po natin ngayon, ano ba ang ginawa ng Diyos kay Kristo at ano ba ang naging plano ng Diyos kay Kristo na tayo ngayon ang nakikinabang. So ano po ba ito, no? Ito po yung God's eternal plan for Christ para sa ating benefit. So, tingnan ninyo God's eternal plan.
Hindi po ito temporal, hindi pandito lang, ito'y pangwalang hanggan. So God's eternal plan for Christ that through Him, unang-una po, God made it possible for man to be restored to his destined glory and dominion and to recover his rule and reign in the world that is to come. Tandaan natin na wala ang ating unang-una posisyon, no? Ang ating, yung ating perfect nature during the time of Adam and Eve, nang sila ay magkasala. At nawala rin po ang ating tinatawag na destiny. Ano to? Glory and dominion to rule and reign with Christ, with God. Yung po ang original plan ng ating Diyos para sa ating lahat. Kaya lang buong kasalanan, nawala po ito. Pero dahil sa plano ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na-restore, naibalik po. So yung inaasahan nating destiny that we will rule and reign with Christ, mangyayari po yan kung ikaw ay mananampalataya. And we recovered our original position before God. At pag-uusapan pa po natin yan. Basahin po natin ang Revelations 20 verse 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they shall be priests of God, and nga po yung sinasabi natin, and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. O, dahil sa plano ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi na tayo makararanas ng pangalawang kamatay. No, sabi nga, death, where is thy sting? Wala na ho takot dyan tungkol sa kamatayan. Dahil nakatitiyak tayo, tayo'y muling mabubuhay. Pakikita dalawang bahagi. No? Dito, makita natin what God has done through Christ. There is the assurance that we shall reign with Him and we shall be priests. Halaga po ito na maunawaan natin. No? We will not experience the second death. Pangalawa po, God's eternal plan for Christ is through Him. God made it possible for man to live eternally with Him and to fulfill His purpose for God. Ito po ang original plan ng Diyos para sa atin. Totoo nga po yun, ano? Ay nagkasala. Pero hindi ho nanaig sa Diyos yung pananatiling galit sa sangkatauhan kung naroon yung pag-ibig na patuloy at patuloy niyang pinlano para sa atin ng kanyang anak na si Jesus. At ano nga itong plano niya? Makasama ang tao kailanman sa kanyang kaluwalhatian. Yun po ang plano ng ang Diyos na meron tayo na kailangan ay maunawaan natin. At sabi nga sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay magaganap ang layunin ng Diyos sa buhay. Wow! Imagine that, no? Kaya yung mga taong litong-lito, hindi malaman kung anong gagawin. Ano ng Diyos sa atin, makasama tayo sa kaluwalhatian niya. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay magagampanan natin ang layunin. Sabi nga naman, life is meaningless, walang kwenta ang buhay. Na po wala ang Kristo. So, tingnan natin ito, ha? John 3:16. Ay, naku, alam po na lahat, pero po yun eh. For God, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, nadala ang bugtong na anak. That is the greatest expression of God's love. Pinadala ang bugtong na anak na sino man, the great equalizer, kahit sino ka pa man, na nampalataya sa kanyang anak na si Jesus, kailanman, that is the word, kailanman ay hindi na muli mapapahamak. Hindi ka na mapapahamak. Kakaroon ka na walang hanggan. Sa John 10, madalas kinukot natin yun. Pero hindi lang hulan para doon, para din sa mundo. Imperfect po dito. Pero sa plano ng Diyos, mararanasan po natin ang perfect na buhay, yung buhay na ganap at kasiyasiya dahil kay Kristo. Kaya nga sabi niya, I came that you may have life in all its fullness. So hindi po yan para dito. Hindi lang pang temporal yan. Eternal po yan. They are always looking forward to that. Kaya kahit na ano tinadanas natin, alam natin itong katapusan ng bagay, marami pang gagawing sa buhay ko, hindi lang dito sa mundo, sa kabila. Meron tayong ganong klaseng pangitain, ano? Sa Ephesians 1:9, may maganda pong sinasabi dito. God
has now revealed to us His mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill for His own good pleasure. Sabi dito, may mysterious plan. Alam nyo, sa atin hindi na to mystery. Pero sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, na ang paksi, pangalang Jesus, ay talagang mysterious sa kanila. Ano? Diyos, nagkatawang tao. Ano? Tao, namatay para sa lahat. Na po ang katotohanan. Pero napakapalad natin dito. So ano itong mysterious plan na ito? Is plan of salvation through Jesus Christ. Paano mo masusumpungan ang plano ng Diyos na maligtas ang isang tao? Wala kang ugnayan sa kanyang ipinadala, di ang kanyang anak na siya. So it starts with Christ, and by the way, itong aral na ito makita natin, it starts with Christ and Christ. Okay? Without Christ, we would never have been able to understand the way to eternal life. At ginawa natin, simba, dasal, gawa ng mabuti, buhay. Hanggang masumpukan natin, hanggang makilala natin si Kristo, at dahil doon nasumpukan natin ang kaligtasan, buhay, naganap, at siya. Unless isang tao ay may relasyon sa struggle lang, pilit kang pilit mong aayusin. Paano mo aayusin ang espiritu mo? Tanging Diyos lang ang pwede sakla. Pwede nating baguhin sa buhay natin, ating pinakapagkatao, walang hopet at magtas. Walang iba. Ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa Ephesians 1:10, no? And this is the plan. Kanang to Ephesians 1:9. And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Meron pong tinatawag na pagdating ng paghahari ng Diyos sa bagong langit at sa bagong lupa. At ang kagandahan po nito, kasama ka, kasama ako, ikaw ay mana ng Kristo. And the crucial part of this mysterious plan is the substitutionary atonement of Christ. No? Ang ibig sabihin po ng substitute, alam natin, no? Siyang parang pumalit. No? Kaya tayo dapat ang parusahan, kaya ang pinarusahan, at yung atonement po ay ang tinatawag na papahupa sa galit ng Diyos na kailangan hong magkaroon ng katarungan ang ginawang kasalanan ng sanglibutan laban sa Diyos. Justice must be given because God has been violated. God has been violated by many sins that we have committed. At ito nga po ang mystery. Sarili niyang anak ang kanyang ipinadala at sa pamamagitan po nito ay nagkaroon ng pagkahupa ang galit ng Diyos at tayo ay ng pamamagitan ng Kristo. Sabi natin kanina, kahit na nagawa mo pagpapakabait, kung nakaugnay kay Kristo, kaya nga dito sa pinabasa natin, substitutionary atonement means Jesus died to pay mankind's moral debt. Ating moral na pagkakautang sa Diyos. Ang nagbayad po hindi tayo. Ang Diyos na nagkatawang tao. Bakit po mahalaga yun? Kasi sa Hebrews 9:22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood, for without the shedding of the blood, there is no forgiveness. So, kailangan pong mayroong mamatay. Kailangan may magbubo ng dugo, ng buhay, para sa sangkatauhan. Ilang pag-ibig ng Diyos sa atin ang nagbigay sa atin ng ganyang oportunidad through Jesus Christ. Kaya nga po, napakaganda ng ating buhay ngayon, no? Furthermore, sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Para kung ano yan hindi ba yung sabi nga, offer to me a perfect lamb, no? Without blemish, perfect, no? Innocent. So, ang inoffer po ng Diyos para sa sanlibutan once and for all is the innocent Jesus Christ. Why? Because He was sinless. Okay? So, Jesus offered Himself as the perfect offering and sacrifice. Tingnan niyo po ito, napakaganda. He was both the mediator and also siya ho ang tagapamagitan
siya pa rin ang alay. No? He was both the mediator and the sacrifice. Makikita po natin yan sa Ephesians 5:2. And given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. So, ang tagapamagitan at ang alay ay parehong object. That none other than Jesus Christ is perfect, and Jesus Christ is sinless. That's why the offering accepted by our Lord. Ay, kaya nga po ngayon, bunga ng pagtanggap ng Diyos sa pag-alay Kristo, yung tinatamasa ngayon. Okay? So when Jesus died on the cross, He suffered as a substitute in place of and on behalf of the fallen humanity. So nung mamatay siya sa cross, sabi niya, ito ay upang katawanan ko. No? Siya ang kinatawan ng buong sanlibutan nagkasala at ang lahat ng galit ng lahat ng parusa ng Diyos na dapat nating tanggapin ay ibigay love. So, makita natin ang spite of everything. One thing. It's love. Mga dinadanas tayong kung ano-ano pa sa ating buhay. Usapan natin ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos na sabi nga wala pa tayo, namatay na siya para sa atin. Nakapag ginawang mabuti, nariyan na ang plano niya ng Kristo. Napakaganda po ang buhay na aasahan natin. Kaya po natin, kami, ang problema, pero may katiyakan. There is such confidence, no? Ako nga paborito ko, the best is yet to come. Why? Because of Christ, hindi yung positive thinking ito, no? So God made it possible for believers to be declared righteous based on their faith in Him. Tayo ginawang makatwiran sa harapan niya. Sa paanong paraan? Simply by believing what Christ has done for us. Simply believing Christ is only one sent by the Father to save mankind. Now, how did God accomplish this in Christ? Okay, tingnan natin. Unang-una, yun na nga, siya ay ginawang tao. Kaya natin. So, He's completely man and completely God. Pero makikita natin dito, may difference. No? He's completely man and He is completely God. Why? Because even when Jesus was here on earth, He still possessed the glory and honor of God and had the full measure of God's Spirit. Kaya nga ho siya naging perfect na tao kasi ang kanyang pagka-Diyos ay nag-ooperate pa rin po sa buhay. Kasi kung tao lang sa tao, ay hindi ho kakayanin. That's why God sent His Son as man, as representative of mankind, but at the same time, He possesses the fullness of the Spirit. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Jesus is the bodily manifestation of the invisible God. So naroon lahat ang katangian ng Diyos sa Kanya, bagamat siya ay naging tao. Then He obeyed God perfectly. Dahil dito, never sinning, achieving perfect righteousness as man. So ito yung representative ngayon ng tao na kung dati ang unang representative ay si Adam na nagkasala at dahil dito tayo ay napahamak, dumating ang pangalawang Adan at ang pangalawang Adan ay ganap at naging kasiyasiya sa harap. That's why we as believers identify ourselves no longer with Adam. Nung araw, we identify ourselves with Adam. Makasalanan ako, ganito ako. But now, in Christ, we identify what? The righteousness of confidence to come into the Holy of Holies and come to the very presence of God. Because we are identifying with Jesus Christ every time we come to the Father. We go there to identify ourselves as we are. Wala po tayong katwirang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. No? So, He obeyed God perfectly, never sinning, achieving perfect righteousness as man, a perfect mediator, and that whatever He did stand for man. Lahat ng ginawa niya ay para sa sansinubukan, para sa atin. At mapapansin niyo dito, no?
lahat ng ginawa o naranasan ni Kristo by faith, the grace of God, by the mercies of God, ay ibinagay din sa atin. Letter A, Christ's death would cover man and free him from ever having to die. Sabi nga natin kanina, ano ang ginawa ni Kristo? Kanyang kamatayan. Tayo rin ay namatay kasama ni Kristo at dahil dito tayo ay ganap ng pinalaya. Kaya nga we will no longer experience spiritual death. No? Isa lang po ang pagdadaanan natin. Kamatayan saan? Na buhay. But we will remain forever living for God. Sa Revelations 2:11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquer will not be hurt by the second death. Why is that? Because Christ's death covers man, wherein man is already free from the second. Ano para sa iyo? Paganda, hindi pa. Siya na ang gumawa ng paraan para sa atin. Patunay tayong makalaya sa buhay na dadala sa atin ng tiyak na kamatayan, hindi lamang dito, kabilang buhay. Ang pangalawa, His resurrection over man. Again, para mo sinasabi sa atin, Lord, I have your back. Okay? I have your back. His resurrection cover man that he too would arise and live eternally. Ayan, paulit-ulit. Tayo ay mabubuhay na maguli, kagaya ni Kristo, at mabubuhay magpakailanman, kaya ni Kristo. Ang unang tao, ating panganay kapatid. Okay, sa John 11:25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Though we will die, of course, physically, because we are still an imperfect body, pero sabi dito, hindi na muling mamamatay. Ang iyong kaluluwa at spirito ay mabubuhay magpakailanman. At sabi pa dito, there's an assurance, and whoever lives and believe in me shall never natin ito, ating buhay. Maraming beses na discourage tayo, maraming beses parang na-frustrate tayo. Eternal plan of God. Sabi ko nga, hindi pa tapos ang kwento. Marami pang magandang bagay na hindi pa natin nakikita na gagawin ng Diyos sa atin, di ba? Anong sabi sa 1 Corinthians 2? Di ba? No eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what God has prepared for us. Ito yung pinag-uusapan natin. Hindi natin kayang isipin, unawain, maintindihan, makita ng ating mata ko. Yung mga dakilang bagay na nakahanda para sa atin, bunga ng kagandahang loob na sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi pa tapos. His exaltation, Jesus' exaltation in heaven would cover man. Kasama po tayo sa kabilang buhay, sa langit, sa kaluwalhatian ng Diyos, making it possible for man to be exalted into heaven and to rule and reign over the universe. Sabi nga, Isaiah, the government, it's a kingdom. Okay, where Jesus Christ is there. At ang mga mananang ay will rule and reign Jesus Christ. Okay? Daniel 7:27, malinaw po. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. Sino pa rin ito? Exalted position na ikaw at ako na lamang at sawa. All the while, ang kamay ng Diyos simula lang sa kabilang naroon. Ako sa kung yung eternal life na sinecure na ng Diyos, yung pang-araw-araw. No? So, go to the higher ground of salvation. Huwag lang natin, walang ganito ngayon, walang ganyan. Huwag po. Napakadakila po ng buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Lastly, God sent Christ to share equally with Him
those who have separated for himself and made them. Ganyan. Lastly, God sent Christ to share equally with Him those who have separated for Himself and made them holy. Sino tong mga taong sinasabi that who will share equally the glory of God? Not as God, of course, right? But we will share in the glory of being what? Being the chosen and the called out ones. Yung po ang isang yung hindi naman dapat na. Pero nakahanda na kapatid. Anong sabi nga? In my Father's house, there are many mansions. Oh, sabi niya, kung hindi totoo to, hindi ko sana sasabihin sa inyo, pero ako ay maghahanda ng mga mansions. Sinabing kondo, sinabing ano pang bahay, sabi mansion. At ang sabi doon, babalik ako, kukunin kita, at bibigyan kita ng titulo doon sa mansion na ibibigay ko sa iyo. Kaya yung mga plano natin, na natutuloy, whatever, siguraduhin natin yung plano ng patuloy sa buhay natin. No? Sabi nga, these are those who separated themselves from the world and its sin and have themselves apart to live for Christ. Atin, separate ourselves from the world, from the sin, and to live for Christ alone. Live for Christ alone. Finally po, ano po ang mga implications natin? Yan po yung nabanggit sa natin kanina. Kung tingnan po natin ang una. Both Christ and believers are one. Sabihin nito, they are of God. Sila ay parehong pag-aari at kayamanan ng Diyos. Sila ay may parehong ugnayan sa Diyos. Bunga ng ginawa ng Diyos kay Kristo. Paano yun? No? We have the same Father. Romans 8:15, mas maliwanag po. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Tignan, hindi tayo binigyan ng espiritu at takot. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Through Christ, we are spirit, yun muna, Abba, Father. So, ano ibig sabihin nito? Paano ang reception na binibigay kay Kristo, siya ay nakikipag-usap sa Ama, it's the same reception that we are given when we cry out to our Father. Imagine that. Mga sa ampon, tinuring na ampon, tinuring kang anak. Yung mga pribileyo ng tunay na anak, pribileyo mo rin. Yung pagtrato dun sa tunay na anak, yun din ang trato sa iyo. Paano inaalagaan at minamahal ang tunay na anak, ganon din ang pagmamahal sa iyo. No? So, ito ay naganap through Christ, we are spiritually born of God. At alam naman natin, ibig sabihin ng born again, hindi naman sinilang uli sa God na tinatanong nila, ano ba sa yan ng nanay? Hindi po. We are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay, so ito po ay gawa ng Diyos. Pangalawa, maliwanag po yun, ha? Both Christ and the believers are one. Pangalawa, both Christ and believers have the same position. The position of brothers. Ito na. Okay? Christ is not ashamed to call a believer his brother because they trust him. Ano daw? Hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayo mga kapatid sapagkat tayo, ano raw? Nagtiwala sa kanya. Imagine mo, pwede mong tawagin na kapatid si Kristo. Kaya mismo kasi nagsabi, hindi ako nahihiyang tawagin kayo. Bakit? Wala kayo sa akin. At ito'y pinatunayan niya sa Matthew 12:50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother, my sister, mother. Public. Ngayon, number 3, both Christ and believers share the same worship. They worship the same God. Because of Christ, we come to know the Father. Sabi nga, no one goes to the Father except through Him. So sa pamamagitan ni Kristo, tayo ngayon ay iisang Espiritong sumasamba sa Diyos. Spirit and in truth. Christ declaring the name of God to His brother in the midst of the congregation. Ito, itong ginagawa natin.
Patuloy na kumikilos ang Kristo kung paano patuloy niyang inihahayag ang Ama sa atin. Kaya nga tayo patuloy din tinuturuan niyang makilala ang Ama at sa pamamagitan nun ay makasamba kung paano ang Kristo ay sumamba sa Ama. Siya ay wala naman tayong kakayanang sumamba. We don't have the ability with power to worship God. Not unless we are empowered. Kaya nga sabi niya sa Psalm 22:22, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. Kaya nga tuwing tayo may gathering, anong ginagawa? We declare through the Spirit of Christ in us, He declares the Father. He gives glory to the Father. He reveals more and more of Himself. And the Father to the power that we receive in napakaganda po, Christ living within the hearts of believers. Yun po ang dahilan, na ay nabubuhay sa ating mga puso, steering them to learn more and more about God and to worship Him more and kaya nga tayo po ay bayang mananambayan. Habang tayo tumatagal sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, napansin nyo, lumalalim yung ating ugnayan, lumalalim yung ating kakakilala, naiiba na yung ating pakikipag-ugnayan, ibang uri ng samba. Hindi na isang na salita lang, o naman, the Spirit, It is Spirit and Spirit. And we worship according to the truth God is revealed to us by who? Wala akong tao makagawa niyan. Tayo serving dahang loob. Sabi nga, pagandahang loob. Grasya na lang. Ay, sunggaban mo na kapatid. Romans 15:6, that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So tayo po yun, with one mind, and we come together, o kahit nga po individually, may quiet time tayo, pero pagdating sama, He sees that as one. His own family, His own children, worshiping Him, either corporately or individual. God sees that, and that is His pleasure that His people are worshiping Him. And this was only possible because hanggang ngayon, makasamba. Letter D, and the last one. Christ and believers share the same truth. Psalm 18:2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Because Christ trusted God perfectly, listen, He is able to present believers to God and lead them to trust Him, to learn and to trust Him more. The more we learn of the truth, not only learn, but understand the truth that God has been revealing to us, the more Jesus is leading us to trust Him more and more. Napakahirap pong sumamba at sumunod sa isang Diyos na hindi mo kilala. Kaya nga po patuloy, Jesus Christ is continuously working. It's not. He's continuously interceding for His brothers and sisters. Patuloy po siyang ugnay sa Ama na siya nasa kanang kamay ng Ama at patuloy siyang namamagitan natin. Alam niyo, alam ko paano pa ng bawat sa ano ba ito? Pag-ibig to. Kaya kakamali tayo. Araw-araw nagkukulang tayo. Siya tumitigil. Bakit? Gusto niya yung eternal plan ng Diyos mangyari sa iyo at sa akin. Huwag masayang ang grasya ng Diyos na patuloy madaloy sa bawat isa. Hindi ho natin narinig. Sayang. May lang tayo parang natural man. Baka nagdadasal. Yung karanasan sa Panginoon, malalim, wala akong tutunan. Okay? So dito, finally, sabi sa John 6:28-29, then they said to Him, what shall we do that we may work the works of God? Ano ba dapat namin gawin upang magawa namin ang gawa ng Diyos? Ganda yung tanong, di ba? Gawin. Masiyahan ang Diyos sa amin para magawa namin yung gusto niyang gawin namin. Kabahagi sa ginagawa ng Diyos. Anong sagot ni Jesus Christ? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him. Who said, sabi niya, ito ang gawa ng Diyos. Maniwala kayo sa akin.
Kasi pag naniwala kayo sa akin, mararanasan nyo ang kuha ng Diyos. Ano nang mararanasan nyo ang pagdahang loob. Kung huli, sinabing he is going to pray. Huli po mangyari yan. Tawag nga namin dyan, the great coming. One day, Jesus Christ is going to present us. Present the bride, the church, the body of Christ, his brothers and sisters, for the Father, and he is capable of that. No? Jude 24. Now to him, si Jesus Christ to, now to him who is able to keep you from stumbling. Ano pa? Sino daw ang tutulong sa atin para hindi tayo tuluyang malugmok at bumagsak? Ang Kristo. And to present us faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Wow! We'll experience joy that is beyond understanding, than any human experience. When Jesus Christ finally, napakagandang larawang pinakinggan natin, huwang sa atin. Salamat sa salamat na lang. Planong ito. Gusto ay kaya ang aring nito sa gabi kumain ay sa kalagayan. Hindi maintindihan lahat. Ang anyaya ng Kristo bilang sinasabi ko sa sama ka namin magsasabi, purihin ng Diyos. Totoo at tapat ang Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa dakilang gawa mo sa pamamagitan ng Kristo. Maunang tulad ng pag-ibig mo. Kalit aming pinaniniwalaan, tunay na pinananaligan, at tunay na sinapasama ay sa pagkatangin sa katotohanan ay kakaroon kami. Salamat po. Narinig na magandang balitang ito sa inyong bayan at tinang. Ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Magandang gabi po. 2 Timothy 2:2.